naman pong napakagandang hapon sa atin lahat mga kabrad. Hapon na naman, tagagaling na natin sa trabaho. Check ulit tayo dahil meron tayong bagong panganak na hinihintay natin. At yun nga, yung naging anak nila, anong ating inahin ay ito. Kaya lang, patay yung dalawa. Ayan. Bagay okay lang kasi itong ating inahin na to, unang nabasa lang to, ngayon pa lang siya nanganak. So direct at paano, meron siyang natirang 5. Sayang nga yung namatay yung dalawa, lalaki na malalaki pa naman. So okay na yun. Talagang ganun. Meron naman meron tayong 5 piglets. Sabi niya, pakapakain lang ni Joel ng ating mga inahin na yan. Ang mga ating basag, ganda. Check natin yung ating si number 14 dahil isang araw nga meron tugon lumabas sa kanya. Naobserbahan ko naman yung kayang tiyan, gumagalaw naman yung mga biik. Yan yung kanyang samat na, malapit na lang dito. So yan. Mga kabrado, maganda ng kanyang tiyan. Sana nga pinag-pray ko na huwag makunan kasi alang na siya, malapit na sa mga anak. By September 1st week or 2nd week mga anak itong ating si number 14. So susunod naman dyan yung ating si number 13. So halos ito kabubulog lang itong isa na to dahil ito kaawat ng bali 10 days na siyang naawat, pero na-AI natin siya, na double shot na natin. Tapos ito naman dalawa na yan, na-AI na rin yan. Ito naman ating basal, by September natin ito i-AI. Si 13. Sana ito si number 13 ay buntis. Tapos yung atin namang ditong mga biik, ito 10 days pa lang mula nung pagkaawat. Siguro naman bago ito siguro mga 20 days, sana tumimbang na sila ng at least mga 10 kilos bawat isa, para hindi naman doon nakakayang ibigay doon sa pambayad natin ng ating page. Kasi kung bumaba ang timbang doon, siyempre bababa rin ang presyo niyan. Kasi dito sa atin ang biik, pag tumimbang ng 10 kilos pataas, kakahalaga na ng mga 5K bawat isa. Ngayon kung bababa doon, siguro baka mga 3.5, mga ganun lang, 4. Sayang naman, sayang. Sana bago ito natin ma-deliver doon, kahit bagay ito naman 10 days pa lang wala nung pag-aawat. Sana nga tumimbang sila ng at least mga 11 kilos bago mag 20 days mula sa pagkaawat. Yun ang mga ating inahin na nakataas yung puwerta. Okay naman yung panganak niya. Medyo hirap lang siya pero hindi ko makuha yung ibang naging inahin natin nun. Maano naman siya sa kanyang anak, mabait. Mabait naman sa kanyang anak. At saka hindi naman siya nahirapan, kaya lang siyempre ayun niya, dahil yung anak niya na dito lang ang naging anak, tapos patay pa yung dalawa, kaya 5 lang na. Sana nga itong 5 na to mabuhay na to. Kaya na meron tayong isang putla eh. Pag putla na ganyan, medyo delikado yan. Yung ating inahin na to, okay, kasi ang daddy niya, madami ang naging daddy niya, bali
Pumatak na 16 yung kanyang nipple. Kaya lang yung kanyang anak 5. Yun nga sana nga mabuhay at saka maging malusog. Bigyan lang. Nakaligyan na siya kaya tingin ko naman dito mga kabrad, aabot naman siguro ito na 10 kilos pag bago mag 20 days. Lumaganda na yung katawan nila eh. Mula nung napakain na natin sila ng early wind. Tapos yung kanilang dumi matitigas na. Hindi na sila kamukha nung nakaraan na talagang nagtutubig yung kanilang dumi. Yun yung nagkukos ng kanilang pag hinang lumaki. Ang nangyayari doon yung mga nababansot. So yun yan naman ngayon, nakikita naman natin ating mga biik okay naman, ang laki. Ayan. Kailangan lang talaga yun yung sabi mga kay Jovel, huwag mabibitin sa pagkain yung ating mga alaga. Titignan din natin kung may laman pa yung kanilang kainan. Yung konti na lang. Bibili na naman tayo ng isang sako. Kaya ito naman sa breeder. Starter natin. Okay, marami-rami ito. Pag dito naman sa kabila, napakain ulit si Joel ng ating mga native. Ito naman yung ating mga bagong awat natin na native. Ayan. Sila naman tatakaw. Kaya natin naman mga native talaga napakaliliit. Meron naman tayo dito binukod na ito nga mga kabrad, dito tayo magsisimula na talaga na mag-upgrade. Ito yung gagawin natin anahin. Maganda yung laki nila mga kabrad. Kaya sabi ko kay Joel, ilukot mo to para matapos sila natin. Ito namang ating inahin na to. Ayan o. Lintog na yung kanyang tiyan. Ito rin kumbaga bagsak na yung kanyang tiyan mga kabrad. Kaya malapit na yan. Sana nga ito, merong anak na puti ito. Para at least kahit paano, meron na naka-upgrade na kumbaga parang naka-upgrade na yung ating inahin na to. Okay, solve na naman sila. Malaki na naman ang tiyan. So kumbaga mga kabrad, ito meron na rin itong lahi. Kaya mas malalaki ito sa purong mga native. Kaya umaasa tayo na mas maganda magiging laki na ito. Puntaan naman natin yung ating mga manok. Dito na mga kabrad, ang ginawa natin dito, nilipat natin yung ating mga breeder dito. Ayan, nilipat natin yung mga gagawin nating
breeder at saka yung mga pag nito yung mga rooster. Ayan, nilipat natin dito. Dito binakante muna natin to, ilagyan natin isa, pero dito binakante natin to dahil mga nag-uulan laging basa. Yan, laging basa dyan. Dito check natin yung ating lagang manok. Ito ang ating mga manok. Ito yung mga iniwan natin dito. So ngayon wala namang problema na dahil hindi naman na nag-uulan, kaya tuyo na yung kanilang kinakainan. Ayan. Yung mga nakaraang araw kasi mga nag-uulan, kaya pero awa ng Diyos naman wala namang nabawas sa ating mga alagang manok dito. Walang nabawas kahit mga nag-uulan, kaya hindi, kaya ang kinainaman ng sa mga alaga nating manok na natuturuan na bibigyan natin sila ng vaccine, yung B1 effective talaga mga kabrad, dahil mula nung pagkasisiw hanggang sa ngayon wala namang sa kanilang nabawas. Meron nang nabawas sa kanila yung tinuka sa puwit ng ating mga alaga din na yung nabutas yung likod yan, pero sa sakit walang namatay. Dito kukuha rin naman tayo dito mga kabrad ng mga gagawin natin breeder, at saka yung meron din tayo ayun, yung black meat, meron tayo niyan. Tapos dito nga si Joel nagpiprepare pa siya ng pagkain dahil kulang yung mga pinakain doon sa iba. Ano yan, well, meron pa rin sapal yan, yung saging. Ayan, may halo na yan mga kabrad din na ng puno ng saging na pinerment. Kung gusto ng ating mga bibi yan. Sayang nga lang mga kabrad kung hindi lang napiste yung ating mga duckling nung mga nakaraan. Siguro kung ganito nang magiging itsura niya, yan yung kumbaga yung maputi na na yan, makikita sana natin dyan na namumuti na talaga sila sa dami. Kasi alos mga 100 ducklings yung mga naubos natin nun. Sayang. Pero may pagkakamali rin tayo doon dahil nga ang ginawa natin na nilagay na natin sila sa isang cage. Dapat pala ang ginawa natin doon, pinabayaan na lang natin sila na kasama ng kanilang inahin. Pero yun, at least kahit paano meron tayong natutunan sa susunod na hindi na natin gagawin. Sa manok din, okay naman to. Okay naman yung ating alaga dito. Tapos yung sa kabila ito, yung iba naman dito pinawalan na natin dahil nga kinakalbo nung iba, yung mas malalakas, kaya nakakawala yung iba niyan. Ito kamukha nito, pinawalan natin. Tapos yung ito yung peppermint pa natin na hindi pa na-asikaso ni Joel, kaya kamukha niyan pinawalan natin yan. Ito naman yung ating katsaw na kaber. Yan. Dito kasi natin nilagay yung pinag-isa natin ng lagayan yung ating mga inahin na nanganak ng yun yung pinagsama natin sila 100 na duckling. Higit. Kaya lang nangamatay. Ang natira lang 8. At yun, nabuhay naman na sila. Dito. Sana nga wag na mag-uulan. Pero ngayon masama pa rin ng ambon-ambon. Check naman natin yung ating bibi na malimhin. Oops, ayun, daming itlog. Pag nag-iaraw, hindi ka masyadong kabado sa ating mga alaga Ayan dami na namang itlog. Ayan. Tapos nandito, ayan.
So ayun, nandun. Pero yung iba nating bibi, sa iba na nangingitlog eh. Dahil syempre ngayon, dahil walang ulan, mainit ang panahon, malamang din sila nangingitlog sa mga damuhan. Minsan kasi dito, magugulat na lang kami ni Joel. Merong akay na may isang akay na lumalabas. Tapos dito, ito meron dito yung bibi, kaya lang bumaba siguro. Meron dyan ito yung manok. Sa babo naman natin, hindi ko alam kung mapipisa itong ating pabo. Yan dyan, kaya kapapasok lang, nagutom eh. Ay, medyo mabigat din. Siyempre, ito kamukha nito. Ayan, pinawalan natin yan dahil inaaway ng ating ibang malalakas na sa kulungan. Ayan. So, ito naman ang ating pabo. Okay naman sa ngayon. Busog. Sana continuous na yung ano nila. Dito, yung ating mga inahin. Okay. So okay naman mga kabrad yung ating mga alaga sa ngayon. Nakakapangamba nga lang pagdating ng ng talagang puro ulan, kakabanga talaga sa mga alaga. Dahil doon malimit sila nagkakasakit, lalo na yung mga mas maliliit. Yung mga sisiw pa lang ng mga manok. Tingnan natin yung itong ating alagang bibi rito. So ayan mga kabrad, diba? Ang daming itlog. Ito naman mga busok na yung ating ayan. Yun namang ito, binabad natin dito yung ating bulugan. Ayan yung sitaba. Ayan yung sana nga, ito okay naman yung ano natin dito dahil yung mga biik natin ng mga native na to malalaki. Ayan o, ito yung anak niya, yung pinakamalaki dyan. Yun yung anak niya. Ang ganda naman dyan. So ayan, tingnan natin dito yung ibang biik na walang pinakain ni Joel. Yung sa mga tinatawag natin na de leche. Iba talaga yung pagkain, may molasses talaga yun. Pero dinadagdagan mo rin asin. Wala na ba? Pagkabukas gano. Isa yun yung kailangan naglalaban yung asin tsaka yung alat. Yun yung ano. May atin naman ang ano, diba? Karne. Abagay. Kaya mga kabrad yung update natin sa ating mga pure native. Ayan. Kaya kailangan lang talaga unang-una lagi sipag at tiyaga. Yan lang kailangan natin mga kabrad. So okay mga kabrad, yan tapos na naman si Joel. Well, maraming salamat at God bless po sa ating lahat.